Nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Yung po ay ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto, which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Tinanong niyo ba siya kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro, Dapat sana po bago nyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Ang DPWH Yusek na si Maria Catalina Cabral, siya sana ang susi sa flood control anomaly at siya ang nakakaalam kung sino-sino yung mga kongresista at senador at mga kontratista at mga nasa gobyerno nasangkot sa pera ng bayan. In the news, former DPWH Secretary file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko naikopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer. Wow! Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Yusek Cabral? Nakikiramay po tayo sa pamilya na nahiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. What is the palace's directive on the investigations or inquiries surrounding yung mga caso or allegations sa kanya? Sa ngayon po ay wala pong kaso. I mean, sorry, inquiries or investigations concerning projects involving former Undersecretary Cabral. Nasa kamay na po iyan ng mga mag-iimbestiga. So sa ngayon po, wala pong kinakaharap na kaso si Yusek Cabral. Follow-up question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ma'am, before her death, the ICI recommended further investigation about Yusek Cabral as well as former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Is the executive branch tracing his whereabouts considering that he was supposed to return to the Philippines on December 17 and the immigration says he is not yet here? Tignan po natin, sa ngayon po ay wala pang pag-uutos patungkol po dyan. Just a follow-up question, how urgent is this issue for the palace considering that a key witness died, another person of interest is nowhere to be found in the Philippines, and Zaldico is still at large? Okay, ginagalang po natin muna pasamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po na ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. As for Mr. Bonoan and Mr. Zaldico? Mr. Zaldico, meron pong red notice tayo nire-request for Zaldico.